awake, alert, and faithful. Kanina sa pagpapatuloy ng ating gawain sa simula ay nagkaroon ng life application and then Sunday school ay almost ang topic ay iisa, no? Being mature, diba? Stirring up the gift. So ito po ay pagpapatuloy ng mensahe ngayon kasi nga we believe that ang naggagabay sa atin dito ay ang banal na Espiritu. Kaya most of the times ay tugma-tugma, nagkakatugma yung mga mensahe. Ang ating pong mensahe ay makikita po natin sa Mark chapter 13, verses 33 hanggang 37. So, I will read it at sunod po kayo mga kapatid sa inyong mga Bible. But of the, Mark 32 muna, 13:32. But of that day and that hour knoweth no man. No, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch. Okay, so ang topic natin ngayon ay watching. I'm sure lahat tayo dito ay pag sinabing watch, it's either the watch in your hand, no? O kaya naman, tayo ay nakaupo sa harap ng TV. Hopefully, you are watching the online messages na nasa YouTube or Facebook. That's a good thing. Or kung hindi naman, by leisure, ay nanonood tayo ng shows. At yung watch na yon ay, you are just relaxing. Di po ba? Of course, kasi nga, kaya ka nanonood, you want to be relaxed. You want to be sitting down, of course. At kung may soft drinks, kape, inom ka lang. Kasi you want to clear your mind. Gusto mo makakita ng bagong scenery man, kung ano man yan, or makapakinig ng new messages. No? So, but you are at relax. But here, ang sabi po dito na sinasabi ay watch is much different. Ibang-iba. Okay? Kung yung mga mag-asawa minsan pupunta sa park, no? Doon lang silang dalawa, 'di ba? Nakikita ko madalas si kapatid na Lorwell at saka si Sister Nela, talaga namang love na love yung mag-isna, 'di ba? Kasi talagang sabi, marami pang mga sinasabi na habang buhay sana kitang kasama sa kapehan. Parang gano'n, no? But that is a nice time. Magandang oras yun, no? Sa mag-asawa. But of course, hindi lang naman siyempre kayo nagtitinginan. Siyempre, tinitignan mo rin yung paligid at kung ano yung mga gandang design dyan. So, you want to relax. So, but dito po sa ating message ay makita po natin na it's not kind of watch. Hindi yung kanyang pagmamasid. No? Kundi sabi doon, ang ibig sabihin po ng watch dito ay be awake. Tayo ay magising. Okay? At hopefully, while we are listening, ay walang makatulog. Dahil pagka may nakatulog, then sasabihin ko, awake! Okay, kung titingnan po natin yung background, of course, pag sinabing background, yung mga naunang mga verses, ay makita po natin dito yung merong tinanong Okay? May nagmalaki sa Panginoong Yesus. Sabi niya sa verse 1, okay,
And as he went out of the temple, one of his disciples said unto him, Master, see what manner of stones and what building are here. Okay, diba? Pinagmalaki yung templo. Ang ganda-ganda. Tingnan mo yung mga bato, no? Yung mga bato na tugma-tugma. Hindi nahuhulog. and Jesus answered, said, See it those things, great buildings. There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Masisira yan. Yun ang sagot ng Panginoong Jesus. Nung mahanga ka dyan, pero masisira yan. At sa pagbinasa natin from 2 hanggang sa 30, maraming sinabi ating Panginoong Jesus ng mga mangyayari na talagang yun dapat pagmasdan, yun dapat bantayan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, watch. And then, sa mga una pang salita, sabi ng mga apostles, Panginoon, kailan mangyayari yan? O kailan? Kasi, kailan mangyayari at ano yung mga signs? So, dalawang tanong nila. Yung signs, ano yung mangyayari, at kailan. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, wala nakakaalam yan. Okay? Pero ang maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Jesus ay watch. Ang ibig sabihin ng pong watch dito ay stay awake. Be alert. Be always conscious. No? Palaging naghihintay. Palaging nagmamatsyag. Nung siguro lahat tayo naman ay alert na alert. Dahil nung panahon ng bumabagyo, nung habagat, no? Palagi na lang tumutunog yung cellphone natin no? Kaya alert ka kagad Ano naman yun? No? At minsan nakakainis na Tutulog ka bilang, sino yun? Kaninong cellphone yun? Ang ano pa doon, minsan hindi sabay-sabay. Minsan kay Evelyn mauna, tapos may sa akin naman. Kaya nagigising ka tuloy talaga. Alert na alert ka ngayon. So, yung being alert is just like that. No? Kailangan ay yung bang meron ka talagang presence of mind. Na because something is going to happen. So yung alert na yun sa atin, red alert. Baka magkaroon ng baha. Sa lugar namin ay mataas yung area. Pero just few steps away, mga 100 steps, ay meron ng swimming pool sa aming kalsada. So, iba. Okay. Kaya yun ang sinasabi dito na we need to be alert. Ngayon, nagbigay ang ating Panginoon ng mga signs. Ang tanong kasi, time and signs. Ang sabi ng Panginoon, okay, I will give you the signs. Sabi niya, diba, magkakaroon muna yung temple masisira. Then, there will be tribulations. Then, there will be the abomination of desolation. Then, He's coming. Okay? So, makikita pa natin yan sa Mark chapter 24, yung kompletong detalye. And also, sa Revelations. But our topic is, ang ating hamon dito is yung being alert. Being awake. Bakit ba itong kailangan natin maging awake? Bakit natin kailangan mag-watch? Andyan naman ang pastor. Siya naman yung watch over our souls. Diba? Pero ang utos dito ay to all. Hindi lang sabing sa pastor. To all. Sa lahat. Sabi niya, to you and to all. Watch. Magbatsing daw po tayo. So, ang sinasabi dito sa watching is, are you ready? Handa ka ba? Handa ka ba sa pagdating ko? Handa ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Yun ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus. Meron ako isang konting analogy. Although meron na analogy dito, meron daw isang pastor na nag-i-interview ng mga workers. Dahil katatayo pa lang ng isang mission field, of course, pag isang mission, of course, ano pa yan? Hindi pa yan, wala pang building tulad nito. Nag-start tayo dito, diba, tent lang tayo dito, trapal-trapal, no? May ang daming mga takip-takip sa paligid.
No? Although sementado yan, pero pag umulan, may tumutulo, ganyan. Ano? Hindi pa ka-concrete noon. So naghahanap daw yung pastor ng, hindi dito sa SGBC ito ito ay katang-isip ko lang. Naghahanap ng makakatulong yung pastor. May tatlong nag-apply. So sabi ng isa, doon sa interview, siyempre, dapat kausapin mo din, diba? Kalilanin. So sabi ng pastor, ano ang gagawin, kasi maulan ngayon, ano ang gagawin, makakatulog ka ba dito kung sakaling ikaw kunin kong trabahador, maulan, makakatulog ka ba ng mahimbing? Ang sagot ng una, ay opo, makakatulog po ako ng mahimbing kahit malakas ang hangin at malakas ang ulan. Hindi siya tinanggap ng pastor. Okay? Pangalawa, ganun yan tanong niya, ikaw ba ay makakatulog ng mahimbing kahit malakas ang ulan at malakas ang hangin? Oo naman po. Pero pagka mas lumakas pa yung ulan, babangon po ako at aayusin ko po yung mga gamit. Hindi rin siya tinanggap. No? So, pangatlo. Palaging pangatlo, tinatanggap eh. So, yung pangatlo, ganoon din ang tanong niya. Ikaw ba ay makakatulog ng mahimbing kahit na malakas ang ulan at malakas ang hangin sa lugar na to na alam niyo yung situation, yung hindi pa konkreto. Ang sagot ng pangatlo ay, ililigpit ko po muna lahat ng gamit, tatabi ko po, saka po ako matutulog ng mahimbing. Palagay niyo po tinanggap yon? Malamang. Diba? Malamang. So, yun yung sinatawag po natin na being ready. Amen. Hindi naghihintay ng ano pang oras, basta pag may nakitang dapat ayusin, ayusin na. Diba? Lalo na sa pagdating ng ating Panginoon. Although maraming signs, diba? Merong wars and rumors of wars. Diba? Ilang beses na ako mismo, no? Ilang beses ko na sinabi, ayan na, darating na ang Panginoon. No? Noong mga panahon ng 1970s ata yun, biglang nagkasundo ang Israel at ang Egypt. No? Biglang naging friend. Magkaaway yun. No? Sabi ko, eto na. Hindi pa dumating, Panginoon. Tapos ito lang recently, diba? Yung Iran, umatake, tapos inatake ng Amerika Iran, ang ginawa naman ng Iran, inatake ang Israel. No, sabi ni Trump, huwag kang atake. Matigas ang ulo ng Israel, umatake din sa Iran. Naku, sabi ko, eto na. At ang daming beses na ako napahiya din sa, eto na. No? Ngayon, maganda na tayo ay alert sa mga bagay na yan. Pero hindi po yan ang gusto kong ma-impress sa ating lahat. Okay? It's nice to be aware of na nangyayari sa ating paligid. Kailangan naman maging aware tayo, siyempre. Pero mayroon pa pong mas matinding panawagan na ang nawa ay maintindihan po natin. Pero sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagbabalik, His second coming, meron po tayong dalawang bagay na titingnan muna, no, na ating pong na very clear naman dito. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoon ay, number one, walang nakakaalam ng oras. The timing is not known. Okay, walang tao ang nakakaalam niyan. Sabi pa nga dyan, nor angels. Diba? So walang nakakaalam ng pagbalik ng ating Panginoong Jesus. The hour knoweth no man. You know not when the time is. But at mga disciples, Panginoon, kailan ba talaga? Kailan ka darating muli? Kailan mangyayari yung mga bagay na? And very curious At tayo naman siyempre, parang gusto din natin, kailangan mas maganda siguro malaman ko kung kailan darating ang Panginoon. Di ba? Para pag sinabi, halimbawa, ang Panginoong Jesus, may trompeta muna, ang Panginoong Jesus ay babalik na sa 2028. Election pala yun, Magulo doon, wag doon. Or 2027, yan. Siguro, bakasyon muna ako. Meron pang ilang buwan, babakasyon muna ako. Tapos, mga isang buwan, isang linggo, bago dumating ang Panginoon, yan, magpa-fasting na ako.
Di ba? I'm sure maraming mga tao ang gagawin niyang ganyan. But the thing is, walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Walang kahit isa. No? Pero sa pagbalik naman po ng ating Panginoong Yesus, lahat po ng mystery patungkol sa ating Panginoong Yesus ay marireveal. No? Sa ngayon, ang daming pang mystery sa buhay natin. Sa pagtingin natin sa ating Panginoong Yesus. Na alam natin yan, mahal tayo ng Diyos, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Pero we could still not understand it fully. Kasi no man, walang tao, walang magulang ang ibibigay ang kanyang anak para mamatay sa kanyang kalaban. Diba? Kaya we could not understand it. We parents could not understand it. Hindi natin maintindihan yan. Pero pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, lahat yan mawawala. Lahat yan will have answers. So all the mystery na gusto nating malaman, mangyayari sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus. And sa pahabi, nor angels, wala nakakalam kahit na angels, no? Mga anghel. No, bakit? Although ang mga angels ay kasama ng ating Panginoong Jesus sa langit, ay hindi naman sila omniscience. Hindi nila nalalaman ang lahat ng bagay. Although meron silang kapangyarihan delegated by God, but they don't have that knowledge. Ang maganda sa mga angels na nakita natin is that they are waiting for the salvations of the elect. No? Hinihintay nila yan eh. At tuwan-tuwa sila na makita yung paglalahad ng history patungkol sa salvation ng bawat isa. The angels desire to look into the gospel, which is the Lord Jesus Christ. And then isa pa, bakit, itong madalas ang question, bakit yung anak, ang Panginoong Jesus, hindi rin niya alam? Diba siya ay Diyos? Hindi ba't kasama sa Trinity? Bakit hindi niya alam kung kailan siya babalik? Pag ito lang po itong verse na ito lamang ang ating pinagbasihan, talagang maraming nga pong question. At maraming matatalisod. Pero marami pa pong ibang verses na nagpapaliwanag kung bakit. Ang isa po dyan ay yung Philippians 2:7. Sabi doon, He made Himself of no reputation. O kaya naman, He emptied Himself. Hindi po niya hinubad yung kanyang pagka-Diyos. Okay? Nung ang ating Panginoong Yesus ay bumaba sa lupa, hindi po niya tinanggal yung kanyang pagka-Diyos. Hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Ano po nangyari doon? Kanya lamang pong yung exercise, yung pagkilos, no, ng kapangyarihan ay limited for the glory of the Father. Kaya po niya sinasabi, nor the Son at this time. But while He was in the flesh, limit yung kanyang knowledge doon. Limit na wag ko munang dapat malaman. Hindi din dapat malaman. Now, the pressing, yung isa po sa mga reason, bakit tayo kailangan, why dapat tayo maging guard? Why be on guard? Why be alert? Why we need to be ready? For the main reason that, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung alam natin, di ba? I'm sure, marami sa atin dito, o hopefully wala naman, na yun, magte-take time off muna. Hindi muna ako attend ngayon kasi hindi, lalo na pa, next week pala, no? Wala si pastor dito. Sino kaya ang, wala naman si pastor din. Si Romnick lang naman yun eh. Sama, ano? Sama, po ganon. So the pressing reason is that, na bakit we need to be on guard, why we need to be watching, why we need to be alert, why we need to be obedient, is because we don't know when the Lord is coming back. But we know that He is coming back. Kasi sinabi ng scriptures, and all the signs ay nangyayari, unti-unti nangyayari.
At although hindi natin alam talaga exact time, but we know the season. No? Hindi yung time talaga, yung oras, yung petsa, no? Wala dun eh. But the season, okay? Yung panahon, alam natin, is getting closer and closer and closer. Kaya, pag meron pong mga iba na nagsasabi ng petsa, yan po ay matatawag din natin siguro na isang pamumusong, no? Kasi sinabi na nga ng scripture, wala nakakaalam eh. Tapos sasabi nila, ako alam ko, mas matindi pa sila sa angels. Mas matindi pa sa Panginoong Yesus nung siya nasa lupa dito. Sabi nga ng Panginoon, hindi niya alam. No? Limited niya yung knowledge about that. Kaya marami din mga mananampalataya ang nasasabi na gusto niya, malapit na yung Panginoon, so I need to be active, I need to be more mature sa Panginoon. No? Kailangan ibigay ko na lahat ng pera ko sa church. No? Kasi wala na, kukunin lang na Antichrist yan. Di ba? Maraming ganun nangyari sa mga previous year 2000, ganun eh. Sabi ng isang propeta, bigyan nyo na lahat ng pera dito. Kasi year 2000 na, magkakagulo na. Meron namang ginawang ganun. Meron sumunod. Kaya ang mga tao talaga, they are always looking for signs. Diba? Gusto na talaga merong signs. Pero the pressing reason why we should be alert, why we should be awake, is because we don't know the exact time. Now, what is the opposite of awake? Sleep, no? Wag daw po tayong tutulog-tulog. Awake. Okay? Salamat sa Panginoon. At lahat naman tayo I'm praying na we are really pressing on towards the goal. Amen. That we are really pressing onwards the higher ground. And that is what is being watchful. No? We are not just watching on the sideline na para ka lang nanonood ng basketball, sigaw ka ng sigaw, shoot mo. Yeah? Pero hindi ka naman kasama sa games, andun ka lang nanonood ka lang. But here, yung being watchful is that we are not watching as a spectator only, but we need to do something. At makita po natin dito. So we could go now to the verses 34. Sabi doon, for the Son of Man, okay, the Son of Man is our Lord Jesus Christ, okay, is as a man, okay? Inihantulad niya yung kanyang sarili. Is as a man, taking a far journey. Maglalayo, aalis, no? We don't know what is the purpose, but aalis. Who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. Now, two things makita po natin dito. About the master. Okay, sabi dun sa owner kasi ito eh. So, saying master. The master, sabi dito, the son is us, no? The Son of Man, the Lord Jesus Christ, has the authority. Okay? Makita natin ito. Even though umalis yung master sa bahay, the master still owns that house. The master still has the authority over the house. The master has still authority over us. Although the Lord Jesus Christ is not here physically, but the master, our Lord Jesus Christ, still has the authority over this church. Sa lahat po sa atin dito. Sabi pa nga dun sa doorkeeper, diba? Binigyan niya specific and commanded the doorkeeper to watch. So we just karoon lang tayo ng new assignment, ng doorkeeper next week. So titingnan niya, sino yung dumarating. Maglilista din kaya siya ng mga late, gano'n. Pero ang sabi dito, and commanded the porter to watch. Okay. What's for what? In doorkeeper, ano ba ang trabaho niyan? Okay. Ang trabaho ba niya, tignan yung mga nagtatrabaho sa kusina, naglilinis,
yung gardener, o yung iba pang household chores na servants ito ginagawa. Hindi. Hindi yun ang trabaho niya. Okay? Hindi niya papakialaman yung driver. Hindi niya papakialaman yung nagluluto. Hindi niya sabihin, ay, hindi yan ang gusto ng, ayaw na, huwag yan ang lutuin mo kasi mas maganda ito. Hindi. Ang main trabaho niya is what? To watch over the door. At ano yung pag-watch niya? He needs to be on the door 24/7, watching the door for the return of the master. So that he can open the door and welcome the master. Yun ang trabaho niya. And tingnan, kaya makita po natin dito, yung master is still the authority over the house. Hindi po pwede na maging, sabi ng mga servants, ay wala naman si boss eh. So atin na itong mansion na to. Yay! Hindi. Umalis lang sandali yung master. And the responsibility of the servants, makita po natin dito na, sabi, no? Yung master, binigyan niya ng responsibility yung mga servants, tayo. No? Ngayon, this is a matter of yung delegated authority sa mga servants is not about, okay, makinig tayo, no? It's not about rank. It's not about who is mas mataas, sino yung boss na boss, sino yung second boss, no? No. Hindi yung binigyan ng delegation, kundi, no? Sabi sa verse, every man his work. It's definitely, magkakaroon siyempre ng ano yan, ng siyempre, sa anumang bahay, meron niyang mayordoma, okay? Kung malaking malaki, mayroong chef cook, may assistant cook, ganyan. But ang sabi dito, each one of you has a specific work. Hindi mahalaga dito kung ano yung rango natin. Di ba? Ang mahalaga, nung umalis yung master, binigyan ka ng trabaho. So, gawin natin. Kung tayo ay binigyan ng trabaho na maliit man yan sa tingin natin or malaki sa tingin natin, gawin natin. It doesn't matter kung ano ba yung rango natin. Hindi mahalaga yung rango, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung gaano man yung kaliit sa tingin mo, yan ay pagyayabungin ng Panginoon. Sabi pa nga, ang isang ministry po, mga kapatid, kaya mahirap sa isang yung hindi tugma, sa isang bagong Kristiyano, na kababautismo pa lamang, okay, tapos gusto niya agad, gusto ko na magturo agad ng Sunday school. Parang hindi tugma yun eh. Kailangan muna siyang makita na umahati ng Sunday school. Gusto niya magturo, pero hindi naman siya umahati ng Sunday school. Ay, hindi naman magaling yung teacher na yan eh. Mas magaling ka, kaya gusto niya magturo. So, let us mind, isipin natin, paghandaan natin, ikulis natin, maging obedient tayo doon sa trabaho, malakit man yan o malaki, na binigay ng master. Yung trabaho ng doormaster, ng porter, ay hindi para gwardyahan yung buong surrounding. Di ba? Para maging abantay ako eh. Titignan ko lahat yan, sisipatin ko yan, hindi maganda damit mo, hindi tugma yan, doon ka muna, hindi ka pa nakasuklay ka. Hindi trabaho ng doorkeeper yun. Huwag niyo asahan si sister na ganoon ang gagawin sa atin. Oras lang ang tinitignan niya. Sabi nga, yung bibigay siya ng envelope at yung seating arrangement. But yung trabaho ng porter ay to be ready, always be ready to welcome the master. So yun ang trabaho niya. So ganun din po tayo mga kapatid. No? Kaya meron po tayo, mag-practice po tayo ng pagiging awake. No? Mag-practice tayo palagi, magsanay tayo. No? Be obedient always. Na tayo ay gising sa paglilingkod sa Kanya. Sabi ng Scripture, therefore, stay awake. Okay? Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi maganda na ang isang Kristiyano ay tinatawag na sloppy.
Natandaan nyo ba yung Slappy? Anyway, first time ko itong narinig, nung ako ay fourth year high school. So, many, many years ago. And that was in, sa aking CAT. Okay, dati kasi meron pang CAT, fourth year high school. So, may uniform ka, sundalo, kunwari. Kailangan, ano yan? Planchado yan. Tapos, straight body. Tapos sasabihin ng commander, "Don't be sloppy. Face forward." Talagang naman, ganun, iyayabang. Doon ko lang nauna, ganun pala yung sloppy, yung medyo ganyan. Kaya naman, instead na chest out, stomach ang nakalabas. So, being prepared as a soldier, not a sloppy soldier. Di ba? Ang pangit tingnan siguro, nagmamarcha ka, nasang sundalo. Tapos nakikita siya, ano? Hindi, nakasampay doon yung baril na. So, but as a Christian, mga kapatid, we as a Christians, while being watchful, while being awake, while we are serving the Lord, sana hindi tayo ang paglilingkod natin ay hap-hap lang, or seasonal, or matampuhin, or depende. Maraming depende. It depends. Hindi po maganda sa isang mananampalataya na ang kanyang motto ay, it depends. Okay? It depends on many, many things. Okay? Hindi po maganda yon. Sisimba ka ba? It depends. Alika, Bible study tayo. It depends. Mga kapatid, that is sloppiness. Okay? Bakit di mo masabing, yes, I will do that. That is a good thing. That is a mature thing to do. Bakit it depends? Puro it depends. Kapatid, pray tayo. It depends. Pag-pray na lang, it depends pa din. That is the attitude of a person, of a Christian, na natutulog. Kasi nga, ayaw niyang magising. Ayaw niyang maging awake. Ayaw niyang maging alert. Gusto lang niya, hap-hap. Nus-nus sa Arabic. Kaya nga may caution dito Mayroong warning. Okay? Sabi sa verse 36, "Lest coming suddenly, he find you sleeping." Pagdating ng Panginoon, maganda siguro kung Sunday nga, di ba? Lahat tayo andito nagkakantahan, di ba? That's a good thing. Right? Pero hindi naman, dahil walang oras, so we don't know. Kaya, kung tayo man ay active sa Sunday, or sa Wednesday, or sa any days na mayroong gawain, na mayroong gathering, we are fired up, nag-aapoy, stirred up. But then after that occasion, ganun pa rin ba ang buhay natin? Or sloppy Christian? But we need to practice it daily, mga kapatid. Daily. Wag po natin, ito isa sa mga katangian ng Pilipino. Yung tinatawag na, manyana. Manyana system. Ano ba yung manyana? Mamayana, Mamayana. Bakit ganun nga mga Pilipino, Yung bang kilala ang mga Pilipino, manyana. Kaya minsan nagagalit yung misis ko sa akin Manyana. Sino pa ba nagagalit siya din? Ganun. Anyway, but in serving the Lord Jesus Christ, huwag po tayong manyana. Dahil any minute, any day, any time, the Lord can come, will come. Darating ang Panginoong Diyos. Doon sa, the previous weeks, maraming mga kapatiran, mga kabayan tayo na binaha.
Meron bang binaha dito? Wala naman, ano? Praise God. Pero nakita naman natin na binaha sila, kawawa talaga. Tapos sabi nila, kasi biglang-biglang dumating yung tubig. No? Diba? Yun always ganun. Kasi ang bilis-bilis ng tubig. Tapos later on, malalaman mo, taon-taon naman po kasi nangyayari yan eh. So, yung reklamo nila na ang bilis-bilis ay hindi nila napaghandaan. Pero taon-taon nangyayari. Okay? So yung pagdating nating Panginoong Hesus, walang ganun eh. No, hindi yung darating diyan tapos bigla, ay hindi pa pala. Kaya ay sayang. Pag dumating ang ating Panginoong Hesus, no? Biglaan. We don't know the time. We don't know the season. We don't know the time, or day, no? Gabi man 'yan. Sabi ba nga dun sa diba, sabi, it could be evening, middle of the night, cock-crowing, or day, or morning, sabi. Darating ang Panginoong Hesus. Walang oras. It could be. But then there is a universal truth here, mga kapatid. Kasi sabi sa 37, and what I say unto you, sabi ng Panginoon, diba ang kinakausap nito mga disciples? Sabi ng Panginoon Hesus, and what I say unto you, I say unto all. So it is universal. Lahat dapat po ay maging ready, watchful, alert, and obedient. Ito ay paliwanag, salita ng Panginoong Hesus sa mga disciples. At ito rin po ay paliwanag para sa lahat. No? Now, just to give some application, bibigyan ko lang tayo ng 4 application about this. Why do we need to keep awake sa paglingkod sa Panginoon? Why? 4 reasons. Number 1, we need to stay awake, alert, and faithful. How? Paano tayo maging awake? By remembering the Lord. Okay? Number 1, palagi po nating alalahanin ang ating Panginoong Hesus. Di ba ganoon yung sa analogy, no? Sa kanilang pag wala yung amo nila, sa kanilang paglilingkod sa bahay, kung ano man yung ginagawa nila, they always had to think, ay darating na yung amo natin. Ay baka dumating na siya, kailangan malinis ito. Ay baka dumating siya, kailangan ready na yung mga pagkain, pwedeng iluto agad. Ay kailangan andun yung bantay, kailangan nakabantay doon sa pintuan. So they have always in mind ang Panginoong Hesus. Sa atin po, alalahanin natin ng ating Panginoong Hesus kung anong ginawa sa atin. Di ba? Kung anong ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Ano yung relasyon natin sa Panginoong Hesus? Let us always remember that. And the great thing is that we are sinners. Ang Panginoong Hesus ay siya yung banal, and yet He gave His life for us. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and give His life a ransom for many. Let us keep on remembering that. Pag medyo nagiging tampuhin na tayo, marami sa ating mga tampuhin talaga eh. No? Sometimes it comes with age, sometimes it comes with hormones. No? Alam naman natin, totoo naman yan. No? But remember that ang ating Panginoong Hesus, dinanas na lahat ng kapighatian para po tayo ay maligtas. Nagkaroon siya ng compassion. Nagkaroon siya ng mercy. That's why, pag we are feeling pressure, gusto ko siyang sumabog. Gusto ko na siyang awayin. Let us have mercy. Kasi ang ating Panginoong Hesus nagbigay ng napakalawak na mercy sa atin. Tandaan natin yung kanyang pag-ibig. Pagka medyo napipilit na tayo, gusto ko nang talagang awayin siya. Kasi sobra na siya eh. No? Sinabi ba naman na ganito, ganyan? Hindi tama yun. Di ba hindi tama yun? Mali naman, ano? Dapat, kung meron kang against sa isang kapatiran, kausapin mo siya. Okay? Hindi yung tatanong mo sa iba,
Yun ang tamang paraan. Tandaan po natin na ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 28:18. All power is given unto me in heaven and in earth. And now He is seated on the right hand of God. Ano pa sabi niya? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kung ang salita ng Diyos ay hindi lalampas, hindi mawawala, okay, then we need to take heed. Dapat tayong maging alert. Dapat tayong maging sumusunod palagi sa sinasabi ng Diyos. Diba? Marami ditong yung sinasabing pass away. Una, diba, yung templo sa Matthew 24. Tsaka dito sa Mark 13. Yung templo, ngayon, nasira na. Wala na. Tapos sabi pa, heaven and earth shall pass away. Okay? Pero alam niyo po mga kapatid, mayroong isang katangian ng isang mananampalataya that will never pass away. Sabi yan sa 1 John 2:7-17. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So, we have the Word of God. It will not pass away. So let's hang on it. Let us stay with it. Okay? Meron kang problema, go to the Word of God. Meron kang damdaming masakit sa puso, go to the Word of God. Okay? Because the Word of God will not pass away. Hindi yan magiging obsolete. Lahat ng knowledge sa mundo, nagiging obsolete. Especially science. No? Napakarami ng sinabi ng mga scientists na ito, ganyan yan, pero nagiging obsolete. Unless it is established by God, it will not be obsolete. And also, we need to stay awake. We need to be faithful and obedient while we are doing our task. Okay? Our task. Not His task, not your task. But I need to be awake while doing my task. Ano yung trabaho ko? Huwag kang tumingin sa iba. Bakit siya hindi niya ginagawa yung trabaho niya? Okay? I need to be awake and do my task. Kasi sabi naman dun each one has given a work. Bawat isa binigyan ng trabaho. So, let's do it. If you are a disciple of God, then you need to do your work. If you need to stay awake always, then you need to stay awake. Now, we are here sa church na to. We are husbands, wives, children, sons, daughters, sisters, brothers. No? In that category, we need always to represent Christ. I'm a husband. I should represent Christ to my wife. I'm a wife. I should represent Christ to my husband. Represent Christ to my children. Represent Christ to my parents. And as a believers, we should represent Christ to all of us. That's why that is how, no, tayo ay maging awake palagi sa task na binigay sa atin ating Panginoong Jesus. And also, not only representing Christ to each one of us, but remember that outside of this church, outside of these four corners, the presence of the Lord Jesus Christ is still with us. Okay? Hindi confined dito ang presence ng ating Panginoong Jesus. Paglabas natin dyan, mamaya pa lang, konti. Paglabas mo dyan, pagbaba, andun ang Panginoong Jesus. Pagsakay ng sasakyan, andun ang Panginoong Jesus. Pag tumatakbo na yung sasakyan, andun ang Panginoong Jesus. Pagka merong sumingit sa iyong sasakyan, andun ang Panginoong Jesus. Kaya huwag kang magmumura. Huwag kang basta-basta magagalit.
Pagdating namin sa EDSA, naku, umuulan na. Huwag tayong magagalit. Brad, ulan na. Kasi andun ang Panginoong Yesus. Diba? So paglabas natin dito, tandaan natin, andoon ang presensya ng Panginoong Yesus. So hindi dito lang tayo being awake. No? Every aspect of our life, here or kahit sa mamang lugar, andoon awake tayo because andun ang presence ng ating Panginoong Yesus. And fourthly, sa ating application, while waiting for the Lord Jesus Christ to come, dapat makita po sa atin, maging visible sa ating action, yung eagerness na siya ay makita. Diba? Na we are always eager na makita siya. Siguro we can apply this, especially those sa mga nag-abroad. Diba? Yung mga naiwan dito, tapos yung parents nasa Saudi Arabia, kasi uwi na, diba? Pag nalaman, ay, uuwi na si daddy. There is much eagerness, diba? Talagang tuwan-tuwa yung mga anak dahil sa pasalubong. But there is that eagerness. No? Tuwan-tuwa, ay, makikita ko na rin daddy ko, ay, makikita ko na rin asawa ko. So, andun yung anticipation. May kagalakan. At sana, ang message natin ngayon is that by being awake, no, being alert, because darating ang ating Panginoong Hesukristo. No? Pero, paano naman yung mga namatay na 2,000 years ago? Diba? They're waiting for the Lord, namatay na sila. Paano naman yun? Kung mamatay naman yung iba sa atin, hindi pa rin dumating ang Panginoon. Paano naman sila? Diba? Actually, hindi naman talaga mahalaga kung mamatay ka or buhay ka pa kung dumating ang Panginoong Jesus. Ang mahalaga po, mga kapatid, is being awake, but while waiting, being alert, being obedient while waiting, so that when the time comes, dumating ang Panginoong Jesus, tayo man ay patay o buhay, pagharap natin sa Panginoong Jesus, ang sasabihin niya, well done. Amen. Okay? Yun ang maganda sa paghihintay natin sa Panginoon. Yun ang eagerness natin sa paghihintay sa Panginoon. Hindi yung dumating ka na Panginoon dyan sa alapahap, sige na please, gusto kong makita yan. Hindi naman yun Dapat ang eagerness natin. Yes, we love that. But yung sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done. Yun ang ating eagerness na sa kanyang sa ating paghihintay. No? Doon sa mga awake and faithful, no? Mangyayari yan. Pero doon sa mga tutulog-tulog, na sa halip na gamitin yung talento niya, tinatago pa yung talento, o yung ministry, sasabihin sa kanila, kawawa ka naman. Meron ka na nga, kukunin pa yung talento mo, bibigay sa iba. So, while we are watching for the Lord's return, no, there should makita sa atin yung eagerness talaga. Yung eagerness. Since we don't know the day, kung kailan darating, when is the best day? When is the best time to start watching or waiting or acting or being active, no? Or being obedient sa Panginoong Jesus? When is the best time? We don't know nga di ba? The best day is today. Kasi yung yesterday, tapos na yun Hindi mo na pwedeng balikan, tulad sabi sa ating life application kanina. No? Hindi mo na pwedeng balikan, anong mang segundo yung kahapon, yung kanina, tapos na yun. Ano man gawin mong pagsisisi, tapos na yun. So the best time to start and to reinvigorate our willingness, our eagerness to wait while waiting for the Lord is today, not tomorrow, not mamaya. Today. Kasi kung sabihin mo, bukas na lang, baka bukas, wala ka na. Then haharap ko sa Panginoon, thou fool. Servant. Sayang. Diba? So it is today. Huwag tayong magbukas na lang. So yung attitude natin na mamaya na o bukas na, tanggalin po natin yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan today. We start today. So are we ready for that day? Are we ready for that day?
Of course, ang isang Kristiyano, ang isang tao na hindi ligtas, walang Panginoon sa puso, wala siyang kaligtasan, hindi sigurado kung saan siya pupunta, ang sagot niya, hindi ako ready na makita ang Panginoong Yesus. Kaya kung meron pa man dito sa ating kagilagitnaan na hindi pa handa na makita ang Panginoong Jesucristo, this is your time today to know the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ came here para iligtas ang mga tao. You just need to believe that He is the only way and He is the only Savior of your life. There's nothing na pwede nating gawin, na pwede nating isipin, na tayo ay para tayo ay maligtas. Only by His grace. So are we ready for that day? I hope we are, no? So, we should show our love to Him, yung trust natin sa Kanya. We need to walk with Him every day, all the time. And we need to do more sa paglilingkod sa Panginoon in our preparation. For example, how much time do we need to prepare in, let's say, for your application, for your job, for your occupation, diba? Usually, mag-aaral ka muna from high school, elementary, high school, college. So it takes time. No? At pinagpursigihin yan. And how much time do you need para ikaw ay makapagpatayo ng bahay? Halimbawa, it takes time. No? Hindi naman tayo yung maraming pera. No? It takes time. Sana ganun din tayo sa paglingkod sa Panginoon, no? Yung pag-ano natin, yung ating pagpupursige, no? We do it little by little, but we do it every day. But then, since we are ready to face the Lord Jesus Christ sa Kanyang pagbabalik, kailangan we need to ask ourselves, no? Meron ba sa buhay ko na nagiging dahilan, kaya ako ay nagiging tamad sa paglilingkod sa Panginoong Diyos? Is there anything in my life that is causing me to fall asleep, to be sleepy? Dapat meron ka nang gawin. Alam na natin, nagbabalik ang ating Panginoong Jesus, di mo ba? Tomorrow may be late, may be too late for us. Sayang naman yung opportunity, yung pagkakataon that we can serve Him, we can obey Him, because His presence is here right now. His presence is anywhere we went to, andun ang presence ng ating Panginoon. So we can always serve Him. So are we ready to meet Him? I hope we are ready. Ang isang tao na awake and spiritually mature, pag tinanong mo niya, yes, I am ready. No? Walang sana hindi pa. Kasi alam naman natin talaga na lahat ng bagay na yan maiiwan natin sa lupa. But mayroong magandang promise sa piling ng Panginoong Jesus. Ngunit kapag ang sagot natin ay, ayoko pang dumating ang Panginoong Jesus. Bakit? Dahil ba hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo? Dahil wala ka pang tagapagligtas? So, kilalanin natin ang ating tagapagligtas at yan ang ating Panginoong Jesus. We can make it sure. Lumapit ka lamang sa Kanya through prayers. Panginoon, nawa, ikaw na po ang aking tagapagligtas. Tulungan mo po ako. And God and the Lord Jesus Christ can help you.